Nananahimik daw siya pero nalaman daw niya kung sino yung tunay na maaasahan. Yung mga taong tinalikuran niya dati, tinalikuran siya nung siya naman ang may kailangan. Ngayon, natututo lang na daw siyang lumaban at magsalita. Hello mga stories, welcome back sa namang Reddit Reaction. Na miss ko na tong segment na itong Reddit Reactions ngayon lang. Ang dami kasing random reactions dito sa issue dito sa internet mo. Pero okay, muli nagbabalik, na miss ko na itong Reddit Reactions na to. O pala sa mga niyan, dadalakan na itong Reddit Reaction Podcast. So, pag-uusapan natin itong latest drama, no? Na kinasasangkutan. Ito ni Miss Bella Padilla, na may cryptic post siya sa Instagram tungkol sa mga kaibigan daw niyang tinalikuran siya. Okay? Kasabay ng biglang pagkawala niya sa Pinali MediaCon ng sarili niyang series na Blood Bridges Duty, no? At malala dito ng mga stories, hinukay ito ng Chika PH ang sitwasyon, no? Pati sa mga religion niya, ng karapatan niyang magreklamo sa estado ng bansa natin, okay? Ngayon mga stories, babasahin natin itong konteksto, no? Sa Instagram, no, ni Bella Padilla, ito sabi niya, no, marami daw siyang blessings kaya nung nangyaring malulungkot ang buhay niya. Bago ituloy ko, no, ito isa-summarize ko na lang to, no, kasi tatlong source ang ilalagay ko lang dito. Okay? So, yeah, tuloy natin, no? At dahil na rin sa mga nangyari sa bansa natin, no, pakiramdam niya na wala siya karapatang magreklamo. Nananahimik daw siya pero nalaman daw niya kung sino yung tunay na maaasahan. Yung mga taong tinalikuran niya dati, tinalikuran siya nung siya naman ang may kailangan. Ngayon, natututo lang na daw siyang lumaban at magsalita. Okay. Tapos ito naman sa Chika sa Reddit na nagtanong, bakit kaya wala si Bella nung finale video ko ng Blood Bridges Duty. Ito yung teleserye, ito yung galing to sa ABS-CBN, no? Na ini-area sa OTV, Kapamilya Channel, E2Z, di ba? OL, di ba? May sabi daw, talagang wala si Bella doon nung sa Blood Business Studio, yung media call. May issue ba? Sabi daw. Oh. At dito pumapasok yung mga mabibigat na mga komento. Sabi ng mga user, sabi na dito, kung hindi ka naman pinabayagan ng religion ng buong mundo ay napaka-neutral lang. Tama ka, wala ka talagang karapatan mag-complain sa nangyari ng bansa nito. Bella, nagbibigay siya ng halimbawa na parang sa thesis yan. No? Kung wala kang ambag sa desisyon, huwag kang magreklamo sa resulta. Ito paliwanag yung ibang user, no? Sabi niya dito, na ang mga Jehovah's Witness, yung kung saan member si Bella ay hindi nakikisali sa politika dahil ang loyalty nila ay nasa kaharian ng Diyos na at hindi sa gobyerno ng tao. May nagsasabi rin na baka PR stand lang ito dahil may mga bagong pelikula. O di kaya sabi ni DTV, baka nagkaroon siya ng issue sa production side dahil gusto lang niya mas malaking creative control sa script na hindi pa masyadong tanggap sa kultura ng showbiz sa Pilipinas. So, ayun mga stories sa yung mga comment section sa according dun. Yung binasa ko lang. Yan mga stories sa himay na ito sa napaka-illogic way mo. Una, yung doon tayo sa cryptic post. Kapag sa iyo, ito, mga stories ito. So, isa ito sa pinaka nakakaumay na galawan sa showbiz, no? Kung may kaibigan kang nananakit sa iyo o tinatalikuran ka, no? Well, kausapin mo ng diretsahan. I-cut off mo na lang. Okay? Ang pagpo-post ng vague quotes sa phishing sa social media ay hindi naghahanap ng boses, no? Naghahanap yan ng atensyon. Okay? Wala naman umaatake sa kanya in public, no? Kaya kaya bakit kailangan gawing public spectacle yung mga ganyang personal na issue? Kung totoo na hinala ng mga Redditors na promo lang ito para sa bagong project, napaka-cheap na taktika nito, no? Hayaan yung galing nyo sa pag-arte at pag-ingay, no? At hindi na gawa-gawang drama ito, okay? Pangalawa, ito yung pinaka-critical na punto dito, Masters. No?
ang paggamit niya sa linyang with the backdrop of what's been happening in our country. Dito mo sumasang-ayon ng mga bongbol, lalo na sa mga, especially sa mga Reddit user, no? O netizens natin. Miss Bella, no? Hindi mo pwedeng gamitin aesthetic sa paghihirap ng Pilipinas sa drama mo, no? Kung ikaw mismo, by choice of your religion, ay hindi bumoboto o nakikialam sa proseso ng pagpili ang mga ng mga leader natin, di ba? Yung walang walang pumipili sa karapatan mong maging Jehovah's Witness at respetado natin sa ang paniniwala nila sa mga maging politically neutral, di ba? Pero in the logical way, in the logical tayo dito, ma'am. Kung hindi ka nakikilahok sa pagboto, no, nawawalan ka ng moral ascendancy, okay? Na parang magrereklamo o gagamiting palamuti sa Instagram caption mo na ang kalagayan ng bansa. Abstaining from voting is a choice, di ba? Yeah, but it means you let others decide your fate, no? Kaya tama siya nung sinabi niya na wala siyang karapatang magreklamo. Pero mali ang dahilan niya. Hindi dahil marami siyang blessings, kundi dahil hindi siya boboto. Pangatlo yung tungkol naman sa issue naman sa media ko, no, possible creative differences. Kung totoo man yung mga sinusubukan niya maging parang Hollywood actor na may say sa script sa character arc, no? Maganda yan, medyo maganda rin sa theory, di ba? Pero kailangan na niyang basahin ang kwarto dito, no? Ang industriya natin ay umiikot pa rin sa anarchy, no? Ng network at production. Kung ipipilit mo ang gusto mo tapos magtatapong ka pag hindi nasunod, no? Lalabas na mahirap kang katrabaho, di ba? Kaya mga stories, no, bilang dito, no, ang huling ko dito, masasabi ko dito, hindi natin minamaliit ang personal na nararamdaman ni Miss Bella dito, no. Kung nasaktan siya sa mga kaibigan niya, which is valid yun, okay? Pero bilang in the public figure, no, katulad mo, no, even sa mga influencers, not just si Bella Padilla, even sa mga celebrities, influencers, etc., no, dapat alam niya kung paano ihiwalay ang personal na buhay sa trabaho at sa social media. Okay? Lalo na kung isasama mo pa ang sitwasyon ng Pilipinas sa narrative mo para lang magmumukhang malalim. Okay? Actions speak louder than Instagram captions. Di ba? Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo man o sa lipunan, no? Kumilos ka na lang ng tama. Hindi yung magdadrama ka online tapos back to neutral pag kailangan ng totoong paninindigan. Di ba? Yun lang mga stories, ang masasabi ko dito. So mga stories, ano sa tingin nyo, no, sa issue nito? Valid ba ang point ng Chika Page tungkol sa hindi niya pagboto o too much lang ang paghuhusga sa kanya? Comment down below at babasahan natin yan. Kung gusto nyo mga ganitong showbiz, chika, real talk, stay to the point, at mga ganyang discussion sa ating online, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. Okay, mga stories na be part of the Castores membership plan for as low as 39 pesos a month mo. Ito yung early videos, fresh from the rending videos, no. Hindi lang 'yon, pati 159 naman para at saka 399 pesos para sa mga membership videos only, no. Yung mga exclusive videos, no, mapaparating dito. So, as always, no, mga stores, thank you and have a great night, stores. Bye.